Halika rito. Anak, handa na ang hapunan. Walang kwenta ka. Wala kang silbi. Magutom ka na lang. Lance. Huwag kang umiyak, Stella. Halika. Sabay tayong kumain. Eh bakit sinasabi ni Lola? Na walang kwenta ako? Paano naman nangyaring yon? Ikaw ang pinakamagandang kapatid na maaari kong hilingin. Huwag kang malungkot, Stella. Tingnan mo. Ano ito? Ano yan? Binigay ito ni nanay para sa atin. Agimat ito. Sabi niya, pareho tayong pinakamamahal niyang mga anak. Mga kayamanan natin tayo. Nagbabagang balita. May paparating na lindol. Lance, tingnan mo ang TV. Isang lindol na magnitude 8.1. Mga mamamayan, mangyaring, lumikas kaagad sa ligtas na lugar. Kung nasa kusina kayo, ano ba yung TV sa oras ng hapunan? Malas, masamang impluensya ka sa asan ng mga elevator. Pumunta sa mga bukas na lugar. Halika rito, kumain ka. Sige, kumain ka. Ang ilaw. Bakit gumagalaw ang ilaw? Anak ko, ayos ka lang ba? Stella Lindol, takbo. Lola, hintayin mo ako! Walang kwenta ka. Stella! Walang kwenta ka. Lola! Stella! Lola! Lola! Stella! Bilisin mo. Stella! Papasok na ang mga rescue team sa mga pinakamatinding na salantang lugar. Lance, Ma'am, nasugatan po ba kayo? ayos lang ako. Iligtas ninyo ang mahal kong apo. Ginagawa namin ang lahat ng makakaya namin. Huwag po kayong mag-alala, ma'am. Sinusubukan naming maghanap ng buong lakas. Captain, may bata doon. Mahal kong apo. Huwag kang matakot. Sasagipin ka ni Lola. Narito kami para iligtas ka, Captain. May isa pang bata doon. Tulungan ninyo ako. Bilisan. Iligtas muna ang babae. Huwag. Huwag ninyong iligtas yang walang kwentang yan. Iligtas muna ang apo ko. Unahin ang pagligtas sa apo ko. Ma'am, malapit na namin siyang mailalabas. Hindi ito magtatagal. Simple lang ang trabahong ito. Huwag nang abalahin ang pagligtas sa kanya. Isa lang siyang walang kwentang babae. Unahin ninyo ang apo ko. Pero, kung uunahin namin ang batang lalaki, maaaring magdulot ito ng pagguho ng sahig. Kung gayon, ang buhay ng babae ay, Mabuti pa nga kung mamatay siya. Huwag ninyong alalahanin siya. Bilisan ninyo at iligtas ang apo ko. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay. Galing ako sa pinakamayamang pamilya sa lungsod ng Tala, ang mga York. Kung hindi ninyo ililigtas ang apo ko, ako, sisiguraduhin kong bawat isa sa inyo mawawalan ng trabaho. sige. Salamat sa Diyos at ayos ka lang. Salamat sa Diyos. Stella! Iligtas si Stella! Huwag nang abalahin ang pagligtas sa kanya. Mabuti pa nga kung mamatay siya. Tumabi kayo. Bilisan natin, dalhin natin sa ospital. Stella! 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 Umalis kayo dito. Delikado dito. Stella! Tatay, bakit mayroon akong teklat dito? Iyan ay mula sa lindol noon. Pero sabi ng doktor,
May genetic tendency ka na magkapeklat. Hindi ito maaalis. Kaya Sofia, mula ngayon, kailangan mong maging mas maingat. Huwag kang masasaktan. Lindo. Tendency na magkapeklat. Noong taon ng lindol, nang mahanap kita sa mga guho, bahagya ka na lang nakakapit sa buhay. Buti na lang at pinag-ingatan ka ng langit. Nakaraos ka. Noon, sa'yo, ito lang ang protective charm na natagpuan. Kailangan mong ingatan ito. Baka balang araw, magamit mo ang charm na ito para magkita-kita kayong muli ng pamilya mo. Pamilya. Buhay pa kaya sila? Hinahanap-hanap pa kaya nila ako? Sofia, bakit nandito ka pa? May nangyari sa tatay mo. Hindi ba't pumunta siya sa mga York para maglinis? Ang tatay mo, nakasakit sa mga York, ang matandang babae. Ay pinagbabayaran siya ngayon. Ang matandang babae mula sa mga York, ay kilala sa kanyang masamang ugali. Puntahan mo siya. Natatakot ako na may nangyari sa kanya. Stella. 18 taon na ang nakalipas. Saan ka ba talaga naroroon? Miss na miss ka na ni Mama. Hindi ko nga alam kung minana mo ba ang pagiging madaling magkapeklat ni Mama. Napakaliit mo pa noon. Kung hindi mo iingatan ang sarili mo, paano kung magkapeklat ka? Ginang Sho. May problema. Isang janitor ang nabangga kay Madam. Ginoong York ay nakipag-away sa janitor na iyon. Ano? Isang basurang galing sa ilalim ng lipunan. Sino ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob para gumawa ng gulo sa tahanan ng mga York? Salot na pulubi. Tinakot mo ang lola ko, alam mo ba yon? Lola, ayos ka lang ba? Kailangan mo ba ng doktor? Halika rito ngayon din, at humingi ng tawad sa lola ko. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Sabing humingi ka ng tawad. Anong ginagalaw-galaw mo yan? Ginoong York, bingi po siya. Bingi. Kaya pala parang, hindi pa ganap na na-evolve na unggoy, nagwawasiwas ng mga kamay. Sinabi kong humingi ka ng tawad. Kung hindi ka makapagsalita, lumuhod ka at magmano. Ipakita mo sa kanya kung paano magmano. Mano at humingi ng tawad. Bitawan niyo ang tatay ko. Tatay. Tatay, ayos ka lang ba? Tatay. Tatay, ayos ka lang ba? Huwag mong subukang saktan ang tatay ko. Sa akin na lang. Ngayon, kahit sinong walang kwenta akala nila, pwede na lang basta-basta pumasok sa bahay natin. Ha? Anong ginagawa ninyong lahat sa pintuan? Ginang, palalayasin ko na siya ngayon din. Sandali. Ang dumi ng lipunang ito, naglakas loob kang magwalang galang sa lola ko, at sinira pa ang florera ng pamilya namin. Kung hahayaan kitang umalis ng ganito lang, hindi ba masyadong mabait yun sa'yo? Lumuhod ka at magsorry ng nakayuko. Hindi ako yun. Naglilinis lang ako ng maayos. Ang asong ito ang may gawa. Bigla na lang tumakbo palabas, at sinira yon. Kadiri kang basura. Anong tinuturo mo? Natakot ang bela ko. Wala akong oras para sayangin sa basurang tulad mo, dumi ng lipunan. Kung ngayon, hindi mo makukuha ang kapatawaran ng lola ko, hindi ka alis sa bahay na ito. Lumuhod ka ngayon na, magsorry ka ng nakayuko. Ikaw, sobra ka na. Sobra. Eh ano naman kung ganon? Tatay, bitawan mo ako. Tatay, Nakakawa naman ang itsura. Nakakadiri. Ayaw niyang lumuhod. Ikaw na ang lumuhod para sa kanya. Stella. Tigil. Nanay, anong ginagawa mo rito? Ang ingay-ingay mo. Paano ako hindi pupunta? Tamang-tama ang dating mo. Itong janitor na ito. Hindi lang binalibag ang paso sa bahay.
Tinakot pa nito ako at si Bella. Gusto kong humingi sila ng tawad sa akin, tapos paalisin mo sila. Marurumi sila. Nakakadiri. Hindi binalibag ng tatay ko ang Florera. Malinaw na iyong aso. Iyong aso ang nagtumba sa Florera. Bakit ako dapat humingi ng tawad? Dahil mababa ang kalagayan mo. Dahil basura ka ng lipunan, pinakamababa sa lahat. Ang pamilya namin, ang mga York, ang nagbayad para pumunta rito ang matandang ito, para maglinis. Pero na-offend niya si Lola, at natakot si Bella. Kasalanan niya yon. Sige, Lance. Nanay, Pwede bang makita ang peklat sa braso mo? nanay, anong ginagawa mo? Ang mga taong ito mula sa basurahan, pinakamababa sa lipunan. Paano kung may nakakahawang sakit sila? Paano kung kumalat sa'yo? Nanay, sa loob ng napakaraming taon, tuwing makakakita ka ng babae, nakaedad ni Stella, nagsisimula kang mag-isip ng kung ano-ano. Patay na si Stella, wala na siya, naiintindihan mo ba? Hindi. Hindi patay si Stella. Hindi siya patay. Puta. Nakatingin pa rin sa walang kwentang babaeng iyon. Kagaya ng walang kwentang babaeng iyon. Mukha siyang malas. Tama na. Kung ayaw niyang lumuhad, bugbugin mo. Bugbugin mo hanggang lumuhad. Huwag mong saktan ang tatay ko. Huwag mong saktan si Sofia. Pasensya na. Tatay, Luluhod ako. tatay. Tatay, tumayo ka. Tumayo ka, tatay. Tatay. Tatay, tumayo ka. Tumayo ka. Walang buto sa likod. Wala kayong kwentang lahat. At ikaw. Lumuhad. Tatay, Umalis ka. Bumaba ka sa akin. Ang dumi-dumi mo. huwag mong saktan ang tatay ko. Tatay, Apo, ayos ka lang ba? Ayos ka lang ba? Halika rito. Apo. Sino ang nagsabi sa iyong manakit ng tao? Ganyan ba ang itinuro sa iyo ng nanay mo? Lola, siya. Wala nga siyang nanay. Isa lang siyang ampon ng janitor na yon, isang ampon. Isang anak sa labas na walang nanay na nag-alaga sa'yo. At naglakas loob kang itulak ako. Bugbugin mo siya. Bugbugin mo hanggang mamatay. tigil. Tigil na sa paghampas sa kanya. Tigil, tatay. Tigil. Tigil na, pakiusap. Paumanhin. Humihingi ako ng paumanhin. Paumanhin. Luluhod ako para sa iyo. Paumanhin. Pwede na ba tayong umalis? Umalis. Hindi mo pa nahingi ng paumanhin sa Bella ko. Magmano ka kay Bella at humingi ng kapatawaran. Ayaw. Kung gayon, basagin ang mga binti ng maduming pipi na iyon. Wag mo siyang saktan. Paumanhin. Tatay, Gusto mo siyang iligtas? CJ. Kung gayon, gumapang ka mula roon. Pagkatapos, baka isipin kong patawarin siya. Ano sa tingin mo? Hindi. Hindi. Punyeta ka. tatay, Ayaw mong gumapang, okay lang din yan. Ang basong ito ay nagkakahalaga ng $2 milyong. Kung mababayaran mo ang perang iyan, baka isipin ko ring, kalimutan na lang ito. 2 milyon? Ganoon ka mahal? Sa tingin mo, ang mga gamit ng aming pamilyang York ay kasing mura ng marurumi mong katawan. Kung hindi, gumapang ka dito. Oh, baliin ang kanyang binti para mabayaran ang utang.
Ikaw ang pumili. Hindi. Hindi. Sofia. Ang pakikitungo sa mga hamak na tulad mo ay nangangailangan ng pagtuturo sa iyo ng leksyon. Kung hindi, hindi ka matututo. Lance, okay ka lang ba? Okay lang ako, Lola. Ngayon, kung hindi niya ako mapasaya, siya ang magkakaproblema. Bilisin mo. Mahalaga ang oras namin. Huwag mong sayangin. Luluhod ako. Sana ngayon, tutuparin mo ang iyong salita. Hindi. Hindi. Sofia. Ma, huwag kang pumunta doon. Madudumihan ka ng dugo. Ngayon, pwede na ba kaming paalisin? Umalis na kayo dito. Ang dumi-dumi ninyo. Ano ng problema? Hindi ka ba masaya? Hindi mo maayos na nilinis ngayon. Bukas na ang annual gala ng mga Sinclair. Bumalik ka at maglinis pa. Ikaw, Kung hindi ka magpakita, basagin mo ang florera na ito. At makukulong ka ng ilang taon. Pag-isipan mong mabuti. Ma, umalis na tayo. Ma, patay na si Stella. Pwede bang tumigil ka na? Sa tuwing may makikita kang tao, nakaedad niya, na akala mo siya. Tingnan mo yung dalawang tao kanina, ang dumi-dumi nila. Paano kung may nakakahawang sakit sila? Ano nang gagawin natin kung mahawa ka? Lance. Buhay pa ang kapatid mo. Pina-investigate ko kay Leo. Pagkatapos ng lindol noon, isang basurero ang nakakita ng bata sa mga guho. Siguro yun si Stella. Ano? Buhay si Stella. Stella, huwag kang mag-alala. Hahanapin kita. Tanggang bata. Huwag ka nang magpakaloko-loko mula ngayon. Tumatanda na ang tatay mo. Hindi naman masama ang mauntog-untog ng kaunti. tatay, anong pinagsasabi mo? Inalagaan mo ako ng mahigit 1 dekada. Ito ang dapat kong gawin. Lahat ito ay dahil wala kang kwentang tatay. Kung nandito ka pa rin, kasama ng iyong mga tunay na magulang, hindi ka sana nagdusa ng ganito. Tatay, ikaw ang nakahanap sa akin, at ikaw ang nag-alaga sa akin. Kung hindi dahil sa iyo, matagal na sana akong patay. Kayo ang pamilya ko. Ginang Shaw. Ginang York ay muling kumikilos. Kung hindi dahil sa kanya noon, hindi sana nawala si Stella. Ang tagal ko nang tiniis ito. Akala ba niya madali akong burehin? Huwag muna siyang pansinin. Kapag dumating ang tamang panahon, magbabayad siya sa kanyang ginawa noon. May nahanap na ba kayong bakas tungkol kay Stella? Wala pa.
Hinahanap pa rin namin ang kumuha sa binibini. Sa sandaling may balita kami, sasabihin ko agad sa inyo. Mabuti. Naiintindihan ko. Aalis na po ako. Stella. Hahanapin ka ng nanay mo. Sisiguraduhin kong ang lola mo ay hihingi ng tawad at magsisisi sa iyo. Ginoong York, matagal na tayong hindi nagkita. Dumating ka pala. Akala ko hindi ka maglalakas loob. Dahil pinatawag kami ni Ginoong York. Paano kami hindi darating? Sa tono ng boses mo, hindi ka pa rin kumbinsido. Kaya ngayon, tuturuan kita ng leksyon. Pulutin mo ang mga basag na basong ito, isa-isa. Ngayon, sisiguraduhin kong malaki ang may iwan sa isip mo. Ituturo ko sa iyo ang isang leksyon na hindi mo malilimutan. Pumunta kami sa York Group para maglinis, hindi para apihin mo kami. Kapag sinabi kong pulutin mo, tama na ang mga dahilan. Ang anak ng isang hamak na janitor, na tulad mo, ay dapat ituring na isang karangalan, isang pribilehiyong minsan sa buhay. Ang makapunta lang dito, ang kapal ng mukha mong sumagot sa akin. Hayaan mong tanungin kita ng isa pang beses. Pupulutin mo ba o hindi? CJ, mukhang hindi sapat kahapon. Para turuan kang magpakumbaba. Kaya tingnan natin kung gaano ka talaga katatag. Seguridad. Pigilan siya. Bitawan niyo ako. Ano? Nagmamakaawa ka para sa kanya? Ginoong York, maging mapagbigay po kayo. Ako na ang pupulat para sa kanya. Hayaan mo na lang siyang umalis. Ano iyang pagwawasiwas mo ng kamay? Pero kung gusto mong pakawalan ko siya, maaari nating ayusin yan. Ang bawat isa dito ngayon ay aking panauhin si Lance York. Basta't kaya mo kaming libangin. Pangako ko palalampasin ko ito. Ano ang masasabi ninyong lahat? Oo. Kung mapapasaya ko kayo. Hahayaan niyo akong at ang anak kong umalis. Tama ba? Tigilan mo ang pagwawasiwas ng kamay, parang isang unggoy. Kung malilibang mo kami, hindi lang kita pakakawalan, pati na rin ang tungkol sa basag na florera ay kalilimutan ko. Tatay, huwag kang makinig sa kanya. Wala siyang mabuting hangarin. Ano? Bilang iginagalang na binatang Panginoon ng York Group, mag-aksaya ba ako sa pakikipagtalo sa maruruming basura na tulad mo? Gagawin ko ba yon? Kaming mga sopistikadong tao ay nakakita na ng lahat ng uri ng palabas, pero hindi pa kami nakarinig ng pipi na kumanta. Kaya bakit hindi mo kami bigyan ng isang pagtatanghal? Ang kumanta sa taunang gala ng York Group ay isang karangalan para sa'yo. Halika na, simulan mo na ang iyong pagtatanghal. Bilisan mo at kumanta, naghihintay kaming lahat. Kung hindi ka kakanta, papatungan ko ng peklat ang mukha ng anak mo, at pagkatapos, ipapakulong kayong dalawa sa pagtatangkang pagpatay. Tatay, huwag kang kumanta. Kung kakanta ka, simulan mo na. Kung maghihintay pa tayo ng mas matagal, mawawalan na ako ng pasensya. Ang ganda ng drama ng mag-ama, talagang nakakaiyak. Halos, maiiyak na ako. Pero dahil napakaganda ng pagkanta mo, hindi ba dapat bigyan ka namin ng kaunting gantimpala? Anong ginagawa mo? Hindi ba sapat na ang pagpapahirap sa amin? Paano ito pagpapahirap? Makinig ka. Ang ganda ng pagkanta, napakalaki ng pagmamahal ng isang ama. Lahat, hindi ba kayo lahat, naantig sa napakagandang pagtatanghal na ito? Dahil napakaganda nito, dapat talaga natin gantimpalaan ito ng maayos. Kung maglakas loob kang tumutol, huwag mong sisihin ang mangyayari sa susunod. Tara na, lahat. Pasalamatan natin ang amang ito ng buong puso para sa kanyang napakagandang pagkanta.
Tingnan mo ang tatay mo. Sobrang sikat siya. Tuloy lang ang pagkanta. Tingnan mo kung gaano ka gusto ng lahat. Kumanta ka. Tatay, huwag kang kumanta. Tingnan mo siya ngayon. Hindi ba siya mukhang basurang kumakanta? Pakawalan mo siya. Kung may problema ka, sa akin mo ilabas. Sofia, nagkakamali ka sa akin. Sa annual party ng your group, handang ibigay sa kanya ang pagkakataong mag-perform at hinayaan ko pa siyang tikman ang pagkain na inihanda namin. Iyon ang pinakamataas na karangalan na maaari niyang matanggap. Naunawaan ko na. Galit ka sa akin. Galit dahil nadumihan ko ang tatay mo at naging mabaho. Dapat sinabi mo. Walang problema. Gagawin ko lang. Bigyan itong marumi at mabahong tatay mo ng mabuting paglilinis. Tatay, anong ginagawa mo? Tigilan mo yan. Alam mo ba kung magkano ang bote ng alak na ito? 300,000 dolyar. Ang paggamit ng alak na 300,000 dolyar para hugasan ang mukha ng matandang ito ay isang karangalan para sa kanya. Para sa mga hamak na tulad mo, kahit gaano kakahirap magtrabaho habang buhay, hindi ka makakatikim kahit isang lagok. Paano napunta sa sahig ang mamahal na alak na ito? Dapat dilaan mo lahat yan. Lumampas ka na. Bitawan mo. Tatay. Tatay. Tatay, ayos ka lang ba? Naglakas loob kang hampasin ako. Nandito na si Ginang Xiao. Tumigil. Nandito na si Ginang Xiao. Lumalaban ka pa rin, ha? Sige na, sige, saksakin mo ako. Gawin mo. Sige na. Anong ginagawa mo? Nanay, wala yon. Naglalaro lang ako, kasama nitong dalawang hamak. Pero mukhang sore loser ito. Isang hamak na tulad mo, ang maglakas loob na ituon yan sa akin. Sige, saksakin mo ako. Subukan mo. Gawin mo. Hindi yan ang nangyari. Natatakot ka na ngayon? Katulad ka lang ng tatay mo, isang duwag na basura. Ang magagawa mo lang ay maghanap ng makakain sa basura. Huwag mong insultuhin ang tatay ko. Sasabihin ko, duwag na basura. Ang ginagawa mo lang ay tumahol tulad ng aso. Aw-aw. Mabahong basura, aso. Mabahong basura. Tama na. Lance. Lance, ayos ka lang. Patanjin. Dugo, dumudugo ako. Sinusubukan mo bang patayin ang anak ko? Hindi ko ginawa. Hindi ako yon. Tumahimik ka. Nakita ko ng sarili kong mata. Sinaksak mo ang anak ko ng bote ng alak. Paano naging peke yun? Siya ang unang humamak sa akin at sa tatay ko. Alam na alam niya, hindi makapagsalita ang tatay ko. Pero pinipilit pa rin niyang kantahin, at pinuko ng cake sa mukha. Tingnan mong mabuti, sino ang nambubuli dito? Ang pagiging biktima ng pang-aapi ko, ang anak ng pamilyang York, ay isang karangalan para sa'yo. Kalimutan mo na ngayon lang, pinakanta ko siya at pinukol ng cake. Kahit patayin ko siya, anong magagawa nila sa akin? Umusog. Tatay, Ang galing mo talaga. Ito ang nanay ko. At sinusubukan mong makipag-usap sa kanya, sinusubukan mo ba akong patawanin? Tama na. Mahalaga ang oras ko. Wala akong oras para sayangin sa iyo. Kusa kang umalis. O papapalasin kita ng iba. Umalis na tayo. Umalis na tayo. Ma, pinaalis mo sila ng ganoon na lang. Nagsasalita ka pa. Isang napakagandang taon ng party. Tingnan mo ang gulo na ginawa mo. Pigilan sila. Hindi sila pwedeng umalis. Lance, magsisimula na ang party. Tumigil ka sa kalokohan. Hindi, ma. Nawala ang agimat ko. Ano? Nawala na ang agimat. Ito ay simbolo sa pagitan ko at ni Stella. Lagi ko itong dala. Siya, yon. Siya talaga, yon. Ninakaw niya ang agimat ko. hindi ko ginawa. Wala akong ninakaw sa iyo. Tatay, Ikaw lang ang humawak sa akin kanina. Kung hindi mo ninakaw, sino ang kumuha? Kayong mga hamak ay hindi tapat. Gusto niyong gumawa ng mga ganitong maliit, magnanakaw na bagay. Ibigay mo ang agimat, ngayon din. hindi ko ginawa. Wala akong ninakaw sa iyo. CJ, pinili mo ang mahirap na paraan, ha? Nasa kanya yung agimat. Hubarin mo siya at hanapin.
Huwag mong subukang hawakan si Sofia. Hindi niya kailanman magnanakaw. Matanda ka na. Umalis ka sa harap ko, o babaliin ko ang mga buto mo. Anong ginagawa niyo't nakatayo lang kayo dyan? Itaboy na niyo siya. Tatay, Kung ayaw mong maging pilay, ang pipi na to ay magmadali ka na at ibigay mo ang anting-anting ko. Kung hindi, sinisumpa ko, babaliin ko ang dalawang paa niya, gagapang siya, parang aso habang buhay. sabi ko na, wala akong ninakaw sa'yo. Bakit mo kami ginaganito? Hindi ko ninakaw yon. Kung hindi mo ninakaw, nasaan? Alam mo ba, na ang anting-anting na ito ay ang tanging alaala ko sa kapatid kong babae. Ito ang pinakamahalaga sa akin. Ang anteng-anteng na ito ay napakahalaga sa amin ni Lance. Kung ikaw ang kumuha, isauli mo ngayon at hindi na namin ito pag-uusapan. Kung hindi, Kung hindi, ano? Bakit kapag may nawawala sa inyo, ako agad ang ninakaw? Dahil lang ba mahirap ako? Lahat ng nandito ay mga respetadong tao. Bakit nila magnanakaw sa akin? Eksakto. Kayo'y mayayaman. Kaya karapatan nyo bang magsinungaling ng basta-basta, gawin ang gusto nyo, at tapakan ang dangal ng mahihirap? Sawa na po sa pakikipagtalo sa'yo. Dahil ayaw mong isauli. Ako na ang hahanap sa'yo. Bitawan mo. Bitawan mo ako. Alisin mo ang mga kamay mo sa akin. Bitawan niyo ako. Bitawan mo ako. Pakawalan mo ako. Bitawan. Paano nangyaring wala dito? Sabihin mo sa akin. Saan mo itinago? Sinabi ko sa'yo, hindi ko ninakaw yon. Ikaw. tama na. Yamang wala sa kanya ang agimat. Malamang nagkakamali lang. Nanay, anong ginagawa mo? Nasa kanya dapat ang agimat. Tama na yan. Hindi pa ba sapat ang ginulo mo? Pwede ka nang umalis. Nanay. Hindi pa natin nahahanap ang agimat. Paano mo sila pinapaalis? Nahanap na. Ayos, ito ang agimat ko. Buti na lang at hindi nawala. Ang kapabayaan mo. Nawala mo, hindi mo pa alam. Nanay, hayaan mo na. Nahanap naman natin, di ba? Teka. Bakit may isa pa dito? May isa pa. May isa pa. Nanay. Ito ang agimat ni Stella. Kay Stella ito. Agimat ni Stella. Bumalik na si Stella. Narito ang agimat na ito. Nasa eksena siguro si Stella. Stella. Stella, nasaan ka? May nakakita ba kay Stella? Nakita mo ba si Stella? Kahit sino. Stella. Nakita mo ba si Stella? Stella. Nakita mo ba siya? Stella. Saan ka ba talaga? Bakit ka sumipot sa tabi ko? At hindi mo ako hinayaan na hanapin ka. Nanay. Huwag kang mag-alala. Dahil lumitaw na si Stella. Malapit lang siguro siya. Papahanapin ko agad ang mga tao ko. Mahahanap natin si Stella. Mahahanap natin si Stella. Nararamdaman ko. Narito siya kasama natin. Nanay. Pahiramin mo ako ng agimat. Lahat. Ang agimat na ito ay napakahalaga sa akin. Kung sino man sa inyo ang makakita sa may-ari nito, kailangan niyong sabihin sa akin. Ako, si Lance, ay magbibigay ng gantimpalang 10 milyon. Akin yan. Ano ang sinabi mo? Sinabi kong akin yan. Akin ito. Ibalik mo. Binibini. Sa'yo ang antang-antang na ito. Tama. Ayon sa tatay ko. Ito ay iniwan ng mga tunay kong magulang. Ayos lang. Anak, paano ka nahiwalay sa mga tunay mong magulang noon? Ano nang pakialam mo? Teka, Ano? Ano, ang dakilang Ginoong York ay hindi magpapakababa para kunin ang gamit ng isang dukhang tulad ko, di ba? hindi. Ito ay
Sagutin mo muna ang nanay ko. Paano ka nahiwalay sa mga tunay mong magulang? Bakit ko sasabihin sa inyo? Ano ang gusto ninyo sa akin? Ang agimat na ito ay kapareho ng kay Sofia. Paano mo nakuha ang eksaktong kaparehong agimat ko? Posible kayang si Sofia ay mula sa pamilyang York? Hindi. Impossible. Paano ako magiging kapatid ng halimaw na iyon? Talagang imposible. 18 taon na ang nakalipas. Ang anak mong babae ba ay nawala sa isang lindol? Ano ba ang sinasabi niya? Wala siyang sinabi. Nagtanong lang siya kung ang binibini ay nawala noon sa isang lindol. Lindol. Lindol nga. Akala namin lahat ay patay na siya. Pero ayon sa investigasyon, may nagkupkup sa kanya. Ikaw ang kumuha sa kanya. Si Sofia, ang batang babae na natagpuan ko sa guho ng lindol. Siya, ang anak mo. Tatay, anong kalokohan ang sinasabi mo? Ikaw. Ikaw nga talaga si Stella. Hindi ako. Mali ang napuntahan ninyo. Stella. Anak ko. Hindi ako ang anak mo. Pakikontrolin mo ang sarili mo. Tigilan mo na ang kalokohan. Sofia. Si Ginang Sho, ang tunay mong ina. Siya nga talaga si Stella. Siya nga talaga ang kapatid kong si Stella. Ano ba ang nagawa ko sa kanya? Ang ginawa ko kay Stella ay hindi mapapatawad. Halos pinatay ko siya. Tigilan mo iyan. Bitawan mo ako. Bitawan. Bitawan mo ako. Bitawan. Stella, ako. Stella. Kasalanan ko ito. Ako. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Nanay. Nanay, huwag mong gawin ito. Ginang Shaw. Ako ay anak lang ng isang janitor. Hindi ako karapat-dapat sa mayaman ninyong pamilya. Tatay, umalis na tayo. Stella. Stella ko. Stella, alam kong mali ako. Napakagago ko. Lahat ay kasalanan ko. Lahat ay kasalanan ko. Stella, nakikiusap ako sa'yo. Patawarin mo ako. Ginoong York. Sinabi ko na sa'yo, hindi ako kapatid mo. Ako ay isang hamak na walang kwenta. Hindi ako bagay maging kapatid mo. Umusog ka. Stella, talagang alam kong mali ako. Sofia, huwag kang ganyan. Tay, ang sama lang talaga ng trato nila sa amin. Sobra. Stella, alam kong nagkamali ako. 18 taon na naming hinahanap kayo. Alam mo ba kung paano nabuhay si nanay? Sa loob ng 18 taong iyon, sa bawat sandali, hinahanap-hanap ka niya, Stella. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Napakasama ko. Suntukin mo ako, murahin mo ako, gawin mo ang gusto mo. Nakikiusap ako, pakiusap, huwag kang umalis. Stella, nakikiusap ako na huwag kang umalis. Stella. Kasalanan ko. Humihingi ako ng paumanhin sa inyong lahat. Ginang Sho, pakiusap o wag po. Salamat. Salamat sa pagligtas kay Stella. Nang magkaroon ng lindol, nasa meeting ako. Nang makarating ako sa lugar, hindi na kita matagpuan. Alam mo ba kung gaano ako nasaktan? Ang lindol. Siya nga ba ang totoong nanay ko? Sofia, siya nga ang iyong tunay na ina.
Sa wakas, nakita mo na ang iyong pamilya. Ikaw. Ang totoong nanay ko. Yung agimat na iyon. Hindi ako nagkakamali. Ako ang iyong ina, Stella. Stella. Hindi talaga nagpatalo si nanay. Walang araw na hindi kanya hinanap. Alam kong mahirap para sa iyo tanggapin ito, agad-agad. Kasalanan ko ang lahat, ako ang dapat sisihin. Ang dami mong pinagdaanan sa mga nakaraang taon. Ako. Ginang Sho. Nahanap na namin siya. Nahanap na namin ang binibini. Leo. Nahanap na namin si Stella. Hindi siya Ginang York. Ginang Sho. Ang impormasyon ng binibini ay nandito na lahat. Pakitingnan po ninyo. Paano ito nangyari? Paano ito nangyayari? Ang kapal ng mukha mong magpanggap bilang Stella. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Imposible. Hindi impostor si Sofia. Kailangang mayroong pagkakamali. Hoy, Pipi. Ano nang ginagawa mong kumpas-kumpas? Napakalaki ng ebidensya. Magsisinungaling ba si Leo sa akin? Hindi ko inaasahan na ang kumuha sa binibini ay siya pa lang, tagalinis na nagngangalang Song Kitiang. Hindi. Kailangan kong sabihin agad kay Ginang Sho. Ano yan sa kamay mo? Ito. Wala lang. Iabot mo. Ito. Hindi ko inaasahan na yung walang kwentang babae ay siya pala yung walang kwentang babae noon. Ginang York. Narinig ko na ang anak mo ay malapit nang mag-aral sa ibang bansa. Kulang ka pa sa matrikula, di ba? Oo. Palitan mo ang dokumentong ito, ang matrikula ng anak mo. Ako ang sisigat. Pero, Walang pero-pero, ang mga ari-arian ng pamilyang York ay para lamang sa aking apo. Hindi ko papayagan ng isang walang kwentang babae na makibahagi sa mana kasama ng aking apo. Kung ikaw ay susunod sa sinasabi ko, titiyakin kong mamumuhay ka sa yaman at karangalan. Kung hindi mo susundin ang sinasabi ko, sa buong lungsod ng Tala, wala ka nang matatayuan. oo. Ginang York. Walang kwentang babae. Habang ako'y nabubuhay, hindi ka kailanman makakatuntong sa bahay ng pamilyang York. Sinabi ko na sa'yo, hindi ako siya. Ikaw ang nagpumilit na ako nga. At ngayon, ako ang sinisisi mo. Hindi ba sa tingin mo nakakatawa yan? Ikaw. Tama na yan, Lance. Paano nangyari ito? Yung agimat. Nakita pagkatapos ng lindol. Lahat ng detalye ay tumugma. Paano nagkamali? Ginang Sho. Sa totoo lang, yung pagkawala ng binibini sa lindol ay hindi naman talaga lihim sa paglipas ng mga taon. Habang hinahanap siya, may mga nagkukunwa rin siya na lumapit ng ilang beses na. Ang hindi ko lang alam kung paano niya nalaman tungkol sa agimat. Ano pa bang hindi sigurado? Ginamit ko ang agimat bilang patunay nang mag-post ako ng notice para sa reward. Tiyak na alam niya yon at nung huling punta niya sa bahay ko, nakita niya ang agimat, sinadya niyang magpagawa ng kopya. Matandang gago ka, hindi ko akalain na napakatuso mo pala. Para lang mapakasal ang anak mong mahirap, sa pamilyang mayaman ko, ginawa mo talaga ang lahat. Hindi ako. Ang agimat na ito ay kay Sofia talaga. Siya talaga ang kapatid mo. Siya talaga ang anak mo. Maniwala ka sa akin. Anong itinuturo mo, matandang gago? Naglakas loob kang magplano laban sa pamilya ko. Sawa ka na bang mabuhay? Ganito ba, ang ugali ninyong mga mayayaman? Ano ba ang halaga namin, na mga mahihirap sa inyo? Matalas ang dila. Hindi ko yan napansin dati. Isang taong galing sa laylayan. Isang hamak na tulad mo. Gustong maging tagapagmana ng mga York. Panaginip lang yan. Leo, nasaan na ba talaga si Stella? Nasa ospital. Noong nangyari ang lindol, si Ginang York ay nagkaroon ng malubhang pinsala sa ulo. Nakahiga pa rin siya sa ospital hanggang ngayon. Ano? Tara na. Sa ospital, ngayon na. Okay lang ako, anak. Huwag kang umiyak. Tatay. Ako ang may kasalanan.
Ako ang dahilan kung bakit kanila inapi. Huwag mong sabihin yan tungkol sa kanila. Sila. Tatay, kumusta ang pakiramdam mo? Pumunta tayo sa ospital. Okay lang ako. Lumang problema lang yan. Bukod pa riyan, ang isang lugar tulad ng ospital. Paano natin ito kayang bayaran? Pero ako, Ayos lang, anak. Makinig ka sa akin. Sige nang show. tatay, alam ko ang sasabihin mo. Kahit hindi siya pamilya ko, o kahit siya nga, hindi ko siya kikilalanin, ikaw ang nakahanap sa akin noon. Kung hindi dahil sa'yo, matagal na sana akong patay. Hindi ko kailangan ng mga tunay na magulang. Dahil ikaw ang pinakamalapit kong pamilya. Tatay, nagpasa na ako ng resume ko sa Astra Corporation. Kapag nakakuha na ako ng trabaho at kumita ng pera, dadalhin kita sa ospital. Magpapagawa ako ng malaking bahay para sa'yo. At aalagaan kita ng mabuti. Ginang show. Ito ang binibini. Stella. Sa wakas, nakita na kita. Ako ang may kasalanan. Nagtiis ka sa lahat ng mga taong ito. Leo, ano ang nangyari kay Stella? Kailan siya magigising? Si Ginang York. Baka hindi na magising. Malubha ang pinsala niya sa ulo. Ang katotohanang buhay pa siya. Ay himala na. Ano? Stella. Pasensya na. Nabigo akong protektahan ka. Binibining Stella. Pasensya na. Nanay, hindi mo kasalanan ang nangyari noon kung naprotektahan ko sana si Stella. Nang tumama ang lindol, baka hindi siya naipit sa ilalim ng sahig at hindi siya nawawala. Hindi mo kasalanan. Napakabata mo pa noon. Lahat yon ay dahil sa lola mo. Hindi niya kailanman sinadya na iligtas si Stella. Kung hindi dahil sa kanya. Hindi sana nagkaganito si Stella. Stella, huwag kang mag-alala. Papanagutin ko siya sa nangyari noon at ipaglalaban ko ang hustisya para sa'yo. Tatay. Ano? Nakuha ko ang trabaho. Ayos, pupunta na ako ngayon para mag-report. Tatay, tinanggap ako ng Astra Corporation. Gusto nilang pumunta ako ngayon at mag-check-in sa kumpanya. Magtatrabaho ka na? Bilisan mo at maghanda ka. Pumunta ka na roon agad. Bilis, bilis. Pwede kang umupo dyan. May darating na tao sandali lang para magbigay sa iyo ng trabaho. Salamat. Ano? Narito na si Ginoong York. Sige, sige, sige. Darating na ako. Ang galing nito. Sa wakas, nakahanap ako ng trabaho. Magtatrabaho ako ng mabuti at kikita ng pera para mabuhay si tatay sa malaking bahay. Ginoong York, ano ang dahilan ng personal mong pagpunta rito? Ang Astra Corporation ay isang kumpanya na espesyal na itinayo ng nanay ko para sa kapatid kong babae. Medyo abala siya nitong mga nakaraang araw, kaya naparito ako para tingnan. Kumusta ang kumpanya nitong mga nakaraang araw? At kumusta ang bagong recruitment ng mga empleyado? Huwag kang mag-alala, naayos na ang lahat. At, sa totoo lang, kamakailan lang ay nag-hire kami ng isang partikular na napakahusay na empleyado. Talaga? Kung ang kanyang kakayahan ay tunay na pambihira, hindi ako mag-atubili. Nahayaan siyang sumali sa headquarters ng grupo. Oo, Ginoong York, dito po. Sophia, ano ang ginagawa niya rito? Ginoong York, alam mo, ang isa't isa. Ang natatanging empleyado na binanggit mo, huwag mong sabihin na siya. Tama ka. Sofia, halika at makilala mo si Ginoong York. Ikaw pala. Anong ginagawa mo dito? Sofia, anong pinagsasabi mo? Ang Astra Corporation ay subsidiary ng York Group. Nandito si Ginoong York para inspeksyonin ang ating trabaho. Sophia, ayaw mo talagang umalis, ano? Una, sinubukan mong magpanggap na kapatid ko. At ngayon, sinusubukan mong pasukin ang York Group. Napakatuso mo naman. Nagpapanggap bilang Ginang York. Ginoong York, siguro ay may pagkakamali dito. Noong isang araw, sa annual gala ng York Group, ang babaeng ito, sinubukang umakyat sa lipunan.
sa pamamagitan ng pagpapanggap na aking matagal nang nawawalang kapatid na si Stella. Paano naging pagkakamali yon? Kaya siya pala ang nagpanggap bilang ginang York. Narinig ko. Anak siya ng isang janitor, at Pipi ang kanyang ama. Kaya pala ang opisina na ito, may baho. Ang kanyang ama ay isang may kapansanang janitor. Alam mo ba ang narinig ko? Gusto ng mga janitor ang maghalungkat ng basura ng iba. Kaya siguro siya ay punong-puno ng mikrobyo at mga virus. Ginoong York, pasensya na po, wala akong ideya. Tatanggalin ko siya kagad. Sa anong dahilan? Paano mo ako matatanggal? Dahil sa pagpeke ng iyong resume, paano makakapag-aral sa kolehiyo ang anak ng isang janitor? Paano makakapag-aral sa kolehiyo ang anak ng isang janitor at makakuha ng trabaho sa isang subsidiary ng York Group? Simula ngayon, tinatanggal ka na. Hindi. Tagalinis ang tatay ko. Pero pinaghirapan namin ang bawat pisong kinikita namin. Matapat naming pinagpaguran ang bawat sentimo. Anong karapatan mo para tratuhin ako ng ganito? Dahil ito ay isang subsidiary ng ang mga York, sapat na ba yun? Ngayon din, alis ka na rito. Sandali. Sinong nagsabing tatanggalin ko siya? Ginoong York, ito. Gusto mo talagang kumita, ano? CJ, bibigyan kita ng pagkakataong kumita. Hindi ko kailangan yon. Ang negosyo ng pamilya York, hindi para sa akin. Teritoryo ng mga York ito. Hindi ka basta-basta makakapasok at makakalabas. Kung maglakas loob kang, umalis dito ngayon, ginagaranti ako. Mula ngayon, walang kumpanya sa lungsod ng Talat ang maglalakas loob na umupa sa'yo. Ano ba ang gusto mo sa akin? Hindi mo ba gustong maging mabuti ang loob ng pamilya York sa'yo, kaya bibigyan kita ng pagkakataon. Ito ang usapan. Tagalinis ang tatay mo, kaya manatili ka na lang sa kumpanya at maging tagalinis ka rin. Sigurado akong pamilyar ka sa trabahong ito. Binibigyan ka ng pagkakataon ni Ginoong York. Magpasalamat ka kay Ginoong York. Ano? Ayaw mo? CJ. Puntahan mo ang mga tao sa pinagtatrabahuhan ng tatay niya. Sabihin mong nagalit sa akin ang buong pamilya nila. Siguraduhin matanggal. Agad-agad ang matandang yon. Opo, Ginoo. Gagawin ko po agad. Teka. Gagawin ko. Oops! Nabasag ko ng hindi sinasadya. Maglinis ka na. Sinong nagsabing gumamit ka ng basahan? Gamitin mo ang kamay mo. Bakit lalong dumudumi habang pinupunasan ko? Alam mo ba talaga kung paano maging janitor? Ganyan ba ang itinuro sa'yo ng tatay mo? Sinasadya mo ito. Sinasadya? Sino ang nakakita niyan? Nakita mo ba? Nakita mo? Nakita mo? Walang nangyari. Sofia, mabuti pang bantayan mo ang ugali mo. Kapag sinabi kong gawin mo ang isang bagay, gawin mo, walang sumasagot. Kung hindi ang tatay mo, ay mawawalan din ng trabaho bilang janitor. Ang buong pamilya mo ay mapapalayas. Bakit? Bakit mo ginagawa ito sa akin? Dahil ginagaya mo ang kapatid ko, dahil ikaw ay basura mula sa ilalim ng lipunan. Anong tinitingnan mo? Magwalis ka na, janitor. Tama na. Sinabi ko sa'yo, hindi ko ginagaya ang kapatid mo. Bakit mo kailangang humirapin ako ng ganito? Tama ka, hinihirapan kita. Ito ang bayad mo sa paggaya sa kapatid ko. Ano? May problema ka ba dyan? Kung meron, umalis ka. Basta kaya mong harapin ang mga kahihinatnan. Kawawa ka talaga. Ginagawa mo ang lahat ng ito dahil lang sa pera, di ba? Paano kung ganito? Bibigyan kita ng 10,000 dolyar isang buwan para magtrabaho bilang katulong para sa ang mga York. Ano sa tingin mo? CJ, gagawin ko. Sofia, kapag dinala na kita pabalik sa ang mga York, pahihirapan kita.
Pamilyar ba sa'yo ang lugar na ito? Narito mismo ang iyong ama, nakaluhod na nagmamakaawa. Naalala mo ba yon ng malinaw? Ikaw, Bantayan mo ang tono ng iyong pagsasalita. Alila ka na ng pamilya York ngayon. Ginoong York ang itatawag mo sa kanya, kung hindi mo alam ang mga patakaran. Masaya akong turuan ka. Anong ginagawa mo dyan? Sabihin mo. Ginoong York. Mas maayos na yan. Ganyan ka natatawag sa akin mula ngayon, naiintindihan mo? Ano pa, may mga patakaran ang pamilya York, at marami pang iba. Ginang Zane, ipakita mo sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng sumunod sa patakaran. Opo, Ginoong York. Ay naku. Kailan ba naging napakarumi ang sapatos ko? Sino ang nagsabing maaari kang humawak ng kahit ano? Lahat ng bagay sa sambahayan ng mga York ay walang katumbas na halaga. Anong lakas ng loob mong hawakan iyon? Lumuhad ka at panasan iyon gamit ang iyong mga kamay. Ano ang problema? Hindi mo ba naiintindihan? Lumuhod ka at linisin ang aking sapatos. Naiintindihan mo ba? Tinatawag ka ni Ginoong York. Bingi ka ba? Lampas ka na. Tama, inaapi kita. E ano naman? Kung ayaw mong sumunod, umalis ka. Ngunit kung aalis ka, hindi mo makukuha ang pera. Hindi. Kailangan ko pang iligtas ang aking ama. Ginang Sho, akala niya talaga ang babaeng yun ay si Stella. Ang totoong Stella. Mabuti. Ang matrikula ng anak mo, nailipat ko na sa account mo. Salamat, Ginang. Nakabalik na ba ang apo ko? Dapat nakabalik na siya ngayon. Halika. Puntahan natin siya. Sige. Napakababa naman. Sige, ituring na lang nating gantimpala ang perang ito. Anong ginagawa ng walang kwentang bagay na to dito? Ito. Baka si Ginoong York ang nag-uwi sa kanya. Ginang, Bakit nandito siya? inuwi ko lang siya para paglaruan. Naglakas loob siyang magpanggap na si Stella. Papahirapan ko siya. Isa lang siyang dumi ng lipunan. Nakakadiri. Paano kung may nakakahawang sakit siya? At mahawa ka, anong gagawin natin? Ginang, huwag kayong mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Mabuti. Gutom na ako. Kumain tayo. Kumain. Tara na. Hindi. Ang pagtira niya dito ay parang time bomb. Kapag nakabalik mamaya si Ginang York, malalaman at malalaman din niya. Ginang York, huwag ninyo akong sisihin kung hindi kita aalisin. Ako ang magkakaproblema. Leo. Pwede ka nang umalis, Ginang Zane. Inatasan ako ni Ginoong York na magtalaga ng kanyang mga tungkulin. Opo. Ito ay hindi lugar para sa'yo. May pagpipilian ba ako? Sa mata ng mga mayayaman, tulad mo, kami pong mahihirap, ay wala kundi mga laruan lamang para sa inyong aliwan. Inatasan ako ni Ginoong York na ayusin ang iyong paparating na trabaho. Sumunod ka sa akin. Ito ang kwarto ni Ginang York. Kailangan mong linisin ng husto ang kwartong ito. Tandaan mo, huwag mong hawakan kahit ano sa loob ng kwarto. Huwag mong sisihin si Ginang Sho o si Ginoong York. Ang anak ay isang tinik sa kanilang tagiliran. Ngayong nahuli na siya, hindi ka na pag-iinitan ni Ginang Sho. Tungkol naman kay Ginoong York. Kapag naibsan na niya ang kanyang dibdib, hindi ka na niya guguluhin.
Kailangan ko ng magtrabaho, Leo. Sige. Bawal pumasok sa kwartong ito sa tahanan ng mga York. Kung malaman ni Ginang Sho na pumasok ka sa kwartong ito, talagang palalayasin ka. Sa oras na yon, ligtas na ako. Ginang Sho. Pinapauwi ka ni Ginang York. Ito na siguro. Kwarto ni Ginang York, di ba? Yung babae sa larawang ito. Bakit parang pamilyar siya? Tigilan mo yan. Kukuha tayo ng litrato. Halika rito. Isa, dalawa, tatlo. Mga alaalang iyon. Paano ko nagkaroon ng mga alaalang iyon? Ginang Sho. Noon, ito lang ang dala mo. Ang anteng-anteng na ito. Kailangan mong ingatan ito. Baka balang araw, magagamit mo ang anteng-anteng na ito para makasama mo muli ang pamilya mo. Maaari bang siya nga ang aking... Sino ang nagpapasok sa'yo? Sino ang nagbigay ng permiso sa'yo na hawakan ito? Ginang Sho. Ginang Sho, ayos ka lang ba? Ginang Zane, kunin mo ang first aid kit, bilis. Ako na ang bahala, Ginang Sho. Madali kang magkapeklat, hindi mo kayang magkasugat. Hindi ba tinuruan ka ng nanay mong huwag hawakan ang mga gamit ng iba? At, sino ang nagpapasok sa'yo sa kwartong ito? Nandito lang ako para linisin ang kwarto. Ang kapal mo. Alam ng lahat na walang pinapapasok sa kwartong ito, maliban kay Ginang Sho. Sa tingin ko, sinadya mong pumunta dito para manggulo. Leo, ikaw ang nagsabi sa akin na pumunta. Kalokohan yan. Paano ko naman? Magagawa ang ganon? Magsalita ka. Anong gusto mong gawin? Ako, Tumahimik ka. Hanggang ngayon, nakikipagtalo ka pa. Sabihin mo kung bakit mo ginawa ito. ito ba talaga ang nanay ko? Kahit anong sabihin o gawin ko, hindi siya maniniwala sa akin. Sa paningin mo, ako ay isang hamak, maruming walang kwenta. Kahit anong sabihin o gawin ko, hindi ka maniniwala sa akin. Eh bakit mo pa ako tinatanong? Ikaw. Anong ginagawa mo? Ikaw na hamak na dumi. Paano ka nang ahas na saktan si Ginang Sho? Ang braso mo. Ginang Sho, ayos ka lang ba? Ma, okay ka lang ba? Gusto mong mamatay? Sino ang nagsabi sa'yo na saktan ng nanay ko? Bilisan mo at bendahan ang sugat ng nanay ko. Hindi. Stella ko. Pasensya na, anak ko. Sofia, akala mo binibigyan kita ng mukha. Sino ang nagpahintulot sa'yo na pumasok? Bakit mo binali ang larawan? Hindi ko ginawa. Siya ang nagsabi sa akin na linisin ang kwarto. Nagsisinungaling ka, hindi ko ginawa. Inupahan kita bilang katulong sa mga York. Inaasahan kong susunod ka. Basura ka mula sa ilalim ng lipunan, isang maruming insekto. Sino ang nagsabi na maaari kang pumasok sa kwarto?
Sino ang nagsabi sa'yo na basagin ang larawan? Dahil ba minamaltrato kita, o ang walang kwentang ama mo, o dahil nagpanggap ka bilang Stella, at inilantad kita? Gusto mong maghiganti? Hindi ko ginawa. Hindi ko ginawa. Nagsisinungaling ka pa rin? CJ, gusto mong maghiganti ha? Kung gayon, hihiwaan ko ang mukha mo ngayon. Tingnan natin kung paano ka maghihiganti. Hindi. Hindi. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Sige, Lance. Alam ko. Kahit anong sabihin ko, hindi ka maniniwala sa akin. Pero talagang hindi ko ginawa ang mga bagay na iyon. Tungkol naman sa litratong ito. Sana hindi ka magsisisi kapag nalaman mo ang totoo. Ano ang ibig niyang sabihin? Naalala na ba niya ang isang bagay? Hindi. Kailangan kong patigilin siya, ngayon na. Nanay, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Pwede ka nang umalis. Nanay, bakit mo siya pinalaya? Ang basurang yon ay dapat turuan ng leksyon. Baka nga hindi niya talaga sinasadya. Siya nga pala. Lumabas na ba ang resulta ng DNA test? Pinoproseso pa rin. Pero nanay, bakit kailangan nating ulitin ang test? Sinasabi mo bang ang Stella sa ospital ay maaaring peke? Ang balat kong madaling magkakiloid ay namama na. Pero si Stella, wala siyang kahit isang peklat sa katawan. Sabi mo noong lindol, malubha ang sugat niya. Paano siya walang naiwang peklat? Baka hindi lang niya namana. Siguro. Pero naman niya o hindi. Mas mabuting ikiek para sigurado. Ginang, may problema tayo. Ano ba naman ang napaka-urgent? Nababagsak ba ang langit? Yung si Sofia, parang may naalala na. Malapit na siyang magkita ni Ginang Show. Ano? Hindi. Kailangan nating patigilin ang walang kwentang babaeng yun. Paano kung may masabi siya? Sa ugali ng putang Isabel na yun. Tiyak na ipagpapatuloy niya yun hanggang sa huli. Kami, anong gagawin natin? Para mapatahimik ang isang tao, ang pinakamabisang paraan, bukod sa kamatayan, ay ang gawin siyang hindi makapagsalita. Ang walang kwentang ama niya, di ba Pipi? Kaya gawin din natin siyang Pipi. Sofia. Ang init ng katawan mo. Hindi. Kailangan nating pumunta sa ospital. Tatay. Sofia, gising ka na. Di ba't nasa trabaho ka? Anong nangyari? Tatay. Sige. Huwag kang umiyak, Sofia. Sabihin mo sa akin. Sino ang nanakit sa'yo? Si. Okay na ako ngayon, tatay. Ang mga York yun. Di ba? Ang mga York, lumampas na sila sa limitasyon. Pupuntahan ko sila ngayon din. Hihingi ako ng paliwanag. Tatay, huwag kang pumunta. Malakas at may impluensya ang mga York. Hindi natin kaya silang guluhin. Sige. Hindi ako pupunta. Magpahinga ka muna.
Sofia, ang tatay mo ang walang kwenta. Hindi kita naprotektahan. Pero itong bagay na to, hindi pwedeng matapos ng ganito. Tiyak na kukuha ako ng hustisya para sa'yo. Ginang York. Dito nakatira si Sofia. Handa na ba ang lahat? Huwag kayong mag-alala, Ginang. Naihanda ko na ang lahat. Tayo na at tingnan natin. Sige. Pinagtripan mo ba si Sofia? Ikaw na naman, matandang gago. Hindi ka pa ba nasasapul ng husto noong nakaraan? Umalis ka na. Bakit? Bakit mo ginawa ito kay Sofia? Kapatid mo siya. Naghahanap ka ng away. Lumabas ka. Lance, huwag nang mag-aksaya ng oras. Kailangan pa nating pumunta sa ospital para bisitahin si Stella. Huwag kang mag-alala, ma. Paalisin ko siya ngayon din. Matandang tanga. Baka maawa pa sa'yo ang nanay ko. Pero ako, hindi mo basta-basta maloloko. Lumabas ka na rito. Kapag nakita kita ulit, babaliin ko ang mga binti mo. Hindi ka pwedeng umalis. Hindi ka pwedeng umalis. Gusto mo ng gulo? Lumabas ka. Ginang Sho. Anak mo si Sofia. Anak mo siya. Huwag kang umalis. Huwag mong iwanan. Huwag mong subukang hawakan ang tatay ko. Tigil. Tatay? Tatay. Tatay. Ikaw pala. Ang basura, basura pa rin magpakailanman. Amoy kahirapan ka. Nakakadiri. Anong ginagawa mo sa bahay ko? Tumahimik ka. Walang kwentang babae ka. Ang hirap mo talagang patayin. Yung lindol noon. Dapat namatay ka na noon. Dapat sana, namatay ka na sa lindol na iyon. At yung pipi mong tatay. Bakit hindi na lang siya nagtuloy sa pagiging basura? Imbes, kailangan pang kunin niya, ang malas na tulad mo, at pinalaki ka pa niya. Ngayon, bumalik ka. Para wasakin ang pamilyang York. Ikaw. Anong ibig mong sabihin? Kilala mo ako. Oo, matagal ko nang alam. Ikaw yung malas na anteng-anteng na hindi namatay noon. At alam kong ang pipi mong tatay ay nagbabalak na mapatunayan ang pagkatao mo sa pamilya. Pero, habang buhay pa ako, hindi ka kailanman makakatapak sa tahanan ng mga York. Bakit? Bakit mo ginagawa ito sa akin? Bakit? Sa sandaling ipinanganak ka, pinatay mo ang anak ko, sumpa ka, isang walang kwentang babae. Paano papayag ang pamilyang York na umira lang isang malas na tulad mo? Leo, anong hinihintay mo? Gawin mo. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Huwag mo akong sisihin. Sisihin mo ang sarili mong malas. Anong ginagawa mo? Huwag.
Matanda ka na. Mamatay ka na lang sa ibang lugar. Huwag kang mamatay sa may pintuan ng mga yort. Huwag kang umalis. Sofia. Si Sofia ay sariling laman at dugo mo. Nawawala na ba sa sarili ang matandang gago na yon? Ayaw talagang sumuko. Kung hindi labag sa batas ang pumatay, papatayin kita ngayon din. Nakakadiri ito. Hindi ko na kayang tumagal pa dito kahit isang minuto. Nasusuka na ako. Kung may mangyari man kay Lance, ibubuwis mo ang buhay mo. Doktor, kumusta ang anak ko? Hindi maganda ang lagay ng sitwasyon. Kailangan niya ng blood transfusion kaagad. Gayunpaman, bihira ang RH-negative blood type ni Ginoong York. Wala nito ang ospital. Sinusubukan kong kumuha mula sa ibang lugar. Wala ng oras. Kunin ang dugo ko. Ako ang nanay niya. Kunin ang kailangan ninyo. Ginang Sho, alam kong nababahala kayo. Pero hindi pwedeng mag-donate ng dugo ang direktang kamag-anak. Lance. Kasalanan ko itong lahat. Hindi kita naprotektahan. Diyos ko. Bakit mo ito ginagawa sa akin? Pinaghiwalay mo ako at ang anak kong babae, sa loob ng napakaraming taon. At ngayon, ito naman ang ginagawa mo sa anak kong lalaki. Chairwoman Sho, pakiusap, huwag masyadong mag-alala. Kasalanan mo itong lahat. Kung hindi dahil sa iyo, hindi sana tayo na aksidente. Hindi sana ganyan ngayon si Lance. Dr. White, may kritikal na pasyente dito na nangangailangan ng gamutan. Sofia, Hindi ka pwedeng pumasok dyan. Karma. Darating na ang karma para sa'yo. Ano? Mali ba ako? Tingnan mo ang ginawa mo sa anak ko, Lance. Nagalit na ang langit. Kaya pinarurusahan ang anak mong babae. Karapat-dapat ka dyan. paano mo masasabi yan tungkol kay Sofia? Anak mo si Sofia. Anak mo siya. Lumayo ka sa akin. Huwag mo akong hawakan. RH negative na dugo. Yan ba ang panda blood? Oo, panda blood yan. Nailigtas si Lance. Bakit nandito ka pa? Kunin mo na ang mga gamit para sa blood transfusion. Dr. White, ako, bihirang uri ng dugo. Bihira ang uri ng dugo niya. Kuhanan mo siya ng dugo para mailigtas ang anak ko. Ano? Huwag. Hindi nyo pwedeng gawin ito kay Sofia. Mamamatay siya. Sinabi kong kuhanan siya ng dugo para mailigtas ang anak ko. Bingi ka ba? Ginang Sho, yung babae, ay malubhari ng sugat. Mamamatay siya kung gagawin natin ito. E di hayaan mo siyang mamatay. Nandoon ang anak ko, dahil sa kanya. Kuhanan ng dugo ang anak niya para mailigtas ang anak ko. Patas lang iyon. Basta maligtas si Lance. Kahit paubusin natin ang dugo niya, gagawin natin ito. Naiintindihan mo ba? Ito.
Kung hindi mo susundin ang sinasabi ko, babawiin ko ang lahat ng investment ko sa ospital na ito at sisiguraduhin kung hindi ka na makakapagtrabaho ulit sa ospital na ito. Ito ay... Sige na nga. Maghanda na ng mga gamit para sa transfusion. Sige. Hindi nyo pwedeng gawin ito. Tumahimik ka. Ano pang hinihintay mo? Iligtas mo ang anak ko. Nakikiusap ako sa'yo. May utang ka sa anak ko. Ang anak mong babae ang magbabayad ng utang. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mong gawin ito kay Sofia. Dr. White, nagpapakita ang pasyente ng malubhang senyales ng pagtanggi. Pagtanggi. Pwede kaya silang Ginang Sho, pakiusap, pahintuin mo na sila. Talagang wala na silang makuha pang dugo. Si Sofia ang anak mo. Sarili mong laman at dugo. ngayon ka lang humihingi ng awa, huli na. Ikaw ang dahilan kung bakit napinsalang mabuti si Lance. Parusa ito ng langit, sa iyo. Kumusta ang anak ko? Gising na ba siya? Ginang Sho, itong si Sofia. Hindi makapagbigay ng dugo kay Ginoong York. Hindi makapagbigay ng dugo. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba't sinabi kong dapat siyang patuyuin kung ito ang magliligtas kay Lance? Ginang Sho, pakiusap, kumalma po kayo. Matapos maghalo ang kanilang dugo, nagkaroon ng matinding pagtutol. Kung ipagpapatuloy natin ang pagsasalin, maaaring mabaygo ang mga organ ni Ginoong York, at wala ng pag-asa para sa kanya. Pagtutol. Bakit magkakaroon ng pagtutol? Dahil ba masyadong marumi ang dugo ng hamak na iyon? Karaniwan, hindi nangyayari ang ganoong kasidhing reaksyon. Maliban kung ano, sabihin mo na. Maliban kung sila ay magkadugtong na pamilya, magkadugo. Si Sofia ang anak mo. Anak mo siya. Alam mo ba ang sinasabi mo? Paano siya magiging kamag-anak ni Lance? Imposible yan. Sa mundong ito, bukod sa akin, si Stella lang ang... Tama, malamang na si Sofia ang nawawala mong anak. Hindi ito totoo. Sinasabi mo lang ba ito para hindi mo na kailangang kunan siya ng dugo? Nagsisinungaling ka sa akin, hindi ba? Diyos ko. Ano ang nagawa ko? Narito na ang mga bag ng dugo na iligtas si Ginoong York. Huwag kang mag-alala, Ginang Sho. Hindi ko talaga hahayaang masaktan si Ginoong York o si Ginang York. Ginang Sho. Nangaasar ka ba sa akin? Ginang Sho. Ginang Sho. Sofia. Ang anak mo. Ako. Nakakapagsalita. Ginang Sho. Si Sofia. Ang anak mo. Bitawan mo ako. Bitawan. Basta mal iligtas si Lance. Kahit maubos siya, gagawin natin. Naiintindihan mo. Ano ba ang nagawa ko?
Stella, pasensya na. Pasensya na. Ano? Nasugatan ang apo ko. Bilis, dalhin sa ospital. Ginang York, ano ang nangyari kay Ginoong York? Yung amang hindi nagsasalita nung walang kwentang babae, nasugatan ang apo ko. Kung may mangyari man sa apo ko, kahit ano paman, papagbayarin ko sila. Bilis, umalis na tayo. Dr. White, kumusta na sila? Ginang Sho, ligtas na si Ginoong York, magiging maayos lang siya, pero tungkol kay Sofia. Sofia. Anong nangyari? Kritikal ang kanyang kalagayan, may malalim na sugat mula sa gunting sa kanyang kamay, bukod pa roon. May likas na hilig siyang magkaroon ng malalang peklat, at nasira rin ang mga litid, kung siya'y ganap na gagaling. Mahirap sabihin. Pero ang pinakadelikadong problema ay hindi yun. Ang lalamunan niya. Anong problema sa lalamunan niya? Pilit siyang pinainom ng maraming pepper spray. Nagdulot ito ng malubhang impeksyon sa baga, nasunog din ang kanyang vocal cords. Nangangamba ako na baka permanenteng mawalan siya ng boses. Sofia. Sofia. Oh, Sofia. Paano ito nangyari? Paano ito umabot sa ganito? Stella. Anak kong Stella. Ginang Sho, pakiusap, subukang huwag masyadong malungkot. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya para iligtas siya. Tawagan mo sila agad. Dalhin ninyo sa akin ang pipi na yun, at ang anak niya. Papagbayaran ko sila, sa ginawa nila sa aking apo. Opo, ma'am. Ginang Sho, ito na ang mga resulta ng DNA test para sa inyo at kay Ginang Sinclair. Kinukumpirma ng test na siya nga ang iyong tunay na anak. Tungkol naman sa naunang tao, walang match sa inyo. Inimbestigahan ko ang mga record ng operasyon ng ospital. May gumambala sa impormasyon. Siya yun. Talagang siya yun. Stella, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin ng nanay mo na hihingi siya ng tawad sa iyo. Magbabayad siya sa iyo. Kung hindi dahil sa kanya. Paano tayo, mag-ina, magkakahiwalay sa lahat ng mga taong ito? Ginoong Sinclair. Pasensya na. Sa pagtrato ko sa inyo noon. Ayos lang. Doktor. Ang kanyang kondisyon. Ano ang nalaman ninyo? Nalaman na namin. Hindi ipinanganak na pipi si Ginoong Sinclair. Kanina lang, sa init ng sandali, na-stimulate ang kanyang vocal cords. Kaya nakapagsalita ulit siya. Gayunpaman. Ayos lang. Sanay na ako. Masasanay ulit ako. Ginang Sho. Ako ang bahala kay Sofia. Dapat ay puntahan ninyo si Ginoong York. Sige. Pupuntahan ko si Lance. Anak. Nahanap mo na ang iyong nanay. At nakapagsalita na ulit ang tatay mo, ngunit ikaw, anak ko. Sofia. Hanapin sila. Papagbayarin ko sila, ngayon. Nanay, Gising ka na.
Huwag kang maglakas loob na bumangon. Nanay. Hayaan mo akong bumaba roon. Ang walang hiya at pipi na yon, ang may gawa nito sa akin. Hahanapin ko siya. Papagbayarin ko siya. Lance, hindi pa ba sapat ang ginulo mo? Nanay. Anong nangyayari? Masama ba ang pakiramdam mo, nanay? Nanay, sandali lang. Babasagin ko ang mga binti niya ngayon din. Tapos isusuko ko siya sa pulis. Lance, Nanay, ano ba talaga ang nangyayari? Magsalita ka naman, nanay. si Sofia. Ay si Stella. Nanay, anong klaseng biro ito? Nagpanggap na siya dati bilang Stella at nahuli siya. Paano ka pa rin naniniwala sa kanya? Ito ang DNA test report. Siya ang tunay na Stella. Ang nauna ay peke. Imposible yan. Hindi ako naniniwala. Sinabi na ni Lola na siya si Stella. Paano naging si Sofia ngayon? Hindi, nanay, ikaw. Siya nga ba talaga si Stella? Siya nga talaga si Stella. Noong hinabol ni Victor ang kotse natin dati, sinusubukan niyang sabihin sa akin na si Sofia ay si Stella. Hindi ako naniniwala. Paano nangyari yon? Hindi ba sinabi ni Lola? Nagsinungaling siya sa atin. Hindi lang yun. Ginawa rin niyang. Ginawa rin niyang ano? Ginawa rin niyang pipi si Stella. Ano? Paano nangyari ito? Paano niya nagawa ito? Ano? Dahil sa pagkamatay ng tatay mo. Yung aksidente noon. Iniisip niyang malas si Stella. Iniisip niyang si Stella ang dahilan kung bakit namatay ang tatay mo. Kaya nga, hindi niya nagustuhan si Stella mula pa noong bata pa ito. Impossible. Hindi ako naniniwala. Kahit hindi niya gusto si Stella, hindi siya gagawa ng ganito. Ito ang surveillance footage mula sa labas ng bahay ni Victor. Tingnan mo mismo. Ma, dalhin mo ako kay Stella. Gusto ko siyang makita. Lance, Anak ko, ako. Ma'am, nakita na po siya. Nandito po siya. Punyeta kang pipi. Papatayin kita. Impyernong pipi ka. Ikaw ang dahilan kung bakit na-aksidente ang apo ko. Tingnan natin kung paano kita aayusin ngayon. Walang kwentang babae. Yung pipi mong tatay. Sinaktan niya ang apo ko. Kaya ikaw naman ang magbabayad ng buhay mo. Huwag. Nakakapagsalita na yung pipi. Huwag mong galawin si Sofia. Huwag. Ano naman kung nakakapagsalita ka na ngayon? Ngayon, papapanoorin kita, habang namamatay siya. Huwag. Huwag. Labing-walong taon na ang nakalipas. Dapat namatay ka na, walang kwentang babae. Higit isang dekada ka nang nabubuhay sa hiram na panahon. Masyado kang nakatakas ng madali. Ikaw ang may kasalanan kung bakit nasaktan ang apo ko. Ito ang iyong karma. Darating din ang kapalaran mo. Magkakaroon ka rin ng katapat mo. Karma. Ang matandang babaeng ito ay hindi kailanman natakot sa karma. Kayong dalawang basura mula sa ilalim ng lipunan. Ngayon, kahit patayin ko kayo, ano ang magagawa ninyo? Sofia, Sofia. Tumahimik ka.
Ang ingay-ingay mo. Sofia! Walang kwentang babae, mamamatay ka rin sa wakas. Stella, Lance, patanjin naman kay Lola. May nasaktan ka ba? tama na. Wala akong lola na katulad mo. Ikaw. Lance. Bakit? Bakit mo ginawa yon kay Stella? Sabihin mo sa akin kung bakit. Ako, tama na. Ipaglaban mo na lang. Sa pulisya. At ikaw. Lagi kitang inalagaan. Bakit mo ginawa ito sa anak ko? Mabulok ka sa bilangguan. Ginang Sho. Ako. Mabulok sa bilangguan. Hanggat nandito ako. Hindi siya maglalakas loob na humawak ng sinuman. Lance. Ano? Para sa walang kwentang babaeng yun. Ipapadala mo ang sarili mong lola sa presinto. Lola. Apo mo rin si Stella. Mas makapal ang dugo kaysa tubig. Bakit mo? Bakit? Dahil sa'yo. Ikaw na walang silbi. Malas siya. Noong ipinanganak siya, pinatay niya ang anak ko. Ang ganoong klaseng tao, paano ko siya papayagang manatili sa tabi mo? At saka, ikaw ang tunay na tagapagmana ng imperyo ng pamilya York. Paano ko papayagan ang sinuman na makipagkumpetensya sa iyo para sa mana? Aksidente lang ang pagkamatay ni tatay. Walang kinalaman yon kay Stella. Tungkol naman sa yaman ng pamilya, hindi ko yon pinahalagahan. Ang tanging mahalaga sa akin ay si Stella. Dahil kapatid ko siya. Hindi mo pinahalagahan. Lahat ng ginawa ko ay para sa'yo. At ngayon, sasabihin mo sa akin na hindi mo pinahalagahan. Lance, wala ka bang konsensya? Ikaw ang walang konsensya. Sa lahat ng mga taong ito, hindi kita inapi, pero ano ang ginawa mo? Bakit mo siya kailangang pahirapan ng ganoon? Bakit mo siya gina noon? Pok-pok ka. Sino ang nagbigay sa'yo ng permiso para sumagot? Dati, iginagalang kita. Dahil iginagalang kita. Pagkatapos ng lahat, ginan kita. Pero ikaw, paulit-ulit mo akong pinigilan, na makasama ang anak ko. Pinainom mo pa siya ng tubig na may sili. Ginawa mo siyang napakasakit. Baka mawalan pa siya ng boses. Paano ka naging ganito kalupit? Karapat dapat sa kanya yun. Lance, lahat ng ginawa ko ay para sa iyo, para sa pamilyang York. Tungkol naman sa kanya, dapat namatay na siya 18 taon na ang nakalilipas. Ang malikot na yun ay matibay pala. 18 taon na ang nakalilipas. Iyong lindol. Sinadya mong hindi siya iligtas. Oo. Sinadya ko yun. Kaya ko siyang iligtas, pero ayaw ko lang. Sino ba ang mag-aakala na yang walang kwentang babae ay mahirap patayin? Ma, ayos ka lang ba? Paano ka naging ganito kasama? Lola. Palagi kitang itinuring bilang pinakamalapit kong pamilya. Pero bakit? Kalimutan mo na. Ayaw ko nang magsalita pa. Ipagtabi mo na lang yang mga salita mo para sa mga pulis. Lance. Talagang ipapadala mo ako sa presinto. Kayo ko'y pinaghihinalaang may tangkang pagpatay. Sumama kayo sa amin. Ito. Ginang York, mauna po kayo. Sofia! Gising ka na.
Tatay, nakakapagsalita ka na. Nakakapagsalita na ako. Salamat sa iyo, Sofia. Ikaw ang nagdala ng swerte sa akin. Sabihin mo sa akin kung ano ang nararamdaman mo. Anong problema? Tatay, hindi na ako makapagsalita, di ba? Huwag kang matakot. Huwag kang matakot, anak. Pansamantala lang ito. Tingnan mo ako. Ilang taon akong hindi nakapagsalita. Ngayon ayos na ako. Tatay, huwag kang malungkot. Kung ang mawalan ako ng boses ay nangangahulugang, makakapagsalita ka ulit, sulit ito. Alam ko, anak. Pasensya na. Hindi kita naprotektahan. Hindi kita naprotektahan. Huwag kang umiyak. Huwag kang umiyak. Pasensya na, Sofia. Tatay, huwag mong sabihin yan. Uwi na tayo. Gusto ko nang umuwi. Uwi. Uwi na tayo. Stella. Stella, nasaan ka? Sofia. Tatay, tara na. Sofia. Makinig ka sa akin. Nagbayad na si Ginang York sa kanyang ginawa. Walang kaalam-alam si Ginang Shaw sa mga ito. Sa lahat ng mga taon, hindi tumigil si Ginang Shaw sa paghahanap sa iyo. Stella. Stella, pakinggan mo lang ako. Hindi ko kailangan ng isang ina. Ang tatay ko lang ang kailangan ko. Pakiusap mula ngayon. Huwag mo na kaming gambalain. Pasensya na, Ginang Shaw. Magpahinga ka muna. Gagawa ako ng makakain mo. Pasensya na, Sofia. Hindi na ako makakasama sa iyo ng matagal. Ginang Shaw. Ginoong York, anong dahilan ng pagpunta ninyo rito? Ginoong St. Clair. Si Stella, siya ay... Ayaw niyang kilalanin kayo. Ginoong York, anong ginagawa ninyo? Tumayo na kayo, pakiusap. Ginoong Sinclair. Lahat ng nangyari noon, kasalanan ko lahat iyon. Humihingi ako ng paumanhin sa inyo. Nakaluhod akong nagmamakaawa. Huwag ninyong gawin ito. Ginoong Sinclair, nagmamakaawa ako sa inyo. Pakiusap, ibalik niyo sa amin si Stella. Pakiusap.
Ikaw. Ako. Ginang Sho, tumayo na kayo. Ginoong Sinclair. Gusto kong humingi ng tawad sa mga nagawa namin, noon. Pakiusap, ibalik ninyo si Stella. Sa amin, okay, hindi kami mabubuhay kung wala si Stella. Ang perang ito. Ito ang paraan ko para magbayad sa pagpapalaki ninyo kay Stella, sa lahat ng mga taong ito. Kung payag kayo, pwede rin kayong tumira kasama namin. Ginoong Sinclair. Sa hinaharap kami ni Stella, ang mag-aalaga sa inyo. Kunin. Ang pera pabalik. Si Sofia ang anak ninyo. Ang kapatid ninyo. Nangungulila kayo sa kanya. Mahal ninyo siya. Gusto ninyong bumawi sa lahat ng mga taon na pinabayaan ninyo siya. Naiintindihan ko yan. Pero hayaan ninyong sabihin ko sa inyo. Ang perang ito, para sa kanya, ay isang paghamak. Ginoong Sinclair, nagkakamali po kayo. Ang perang ito lang kasi. Huwag ka nang magsalita pa. Kahit na si Sofia ang tunay mong anak. Ako rin ang kanyang ama. Kung gusto niyang sumama sa iyo, hindi ko siya pipigilan. Pero kung ayaw niyang umalis, handa akong alagaan siya habang buhay. Sofia. Sofia. Nakikiusap ako sa iyo. Umalis ka na. Ginoong Sinclair. Ginoong Sinclair. Pwede ba naming malaman ang tungkol sa pagkabata ni Stella? Sige. Maupo muna kayo sandali. Kunin ko lang ang isang bagay. Nanay. Bakit hindi mo ako pinatapos? Sa sasabihin ko. Ito ang utang natin kay Stella. Ito ang diary na sinulat ni Sofia noong siya ay bata pa. Tingnan ninyo. Ngayon inasar ako ng mga kaklase ko dahil wala akong nanay. Sabi nila, anak ako ng hindi kilala. Gusto ko talagang malaman kung ano ang pakiramdam ng magkaroon ng nanay. Lahat ng kaklase ko kinukutya nila ako. Pipi ang tatay ko. Hindi siya makapagsalita. Pero sa puso ko, siya ang pinakamagaling na tatay sa buong mundo. Tungkol naman sa nanay ko, siguro, hindi niya talaga ako minahal mula pa sa simula. Kaya niya ako iniwan. Hindi totoo yan. Hindi sinasadya ng nanay na iwan ka. Nag-away ako ngayon ng kaklase dahil tinawag niya akong anak sa labas. Parang naaalala ko na tuwing ako'y inaapi, laging ipinagtatanggol ako ng kuya ko. Pero wala na akong kuya ngayon. Stella. Hindi kita naprotektahan. Kasalanan ko ang lahat. 10 taon na ang nakalipas. 10 taon mula nang ako'y mahiwalay sa pamilya ko. Ang mga alaala ko sa kanila ay lalong lumalabo. Itong agimat, sa tingin ko si nanay ang kumuha nito para sa akin at sa kuya ko. Pero ano ang itsura ni nanay? Wala talaga akong maalala. Nanay, alam mo bang buhay pa ako? Hinanap mo ba ako? O sa puso mo, wala ka bang anak na babaeng tulad ko? Naisip ko na, siguro ang pamilyang inaasam-asam ko ay hindi naman talaga nagmalasakit sa akin. Sa mundong ito, ang tanging taong nagmamalasakit sa akin
ay si tatay. Mula ngayon ako si Sofia. Ako lang si Sofia. Mula ngayon, si tatay lang ang pamilya ko. Tungkol naman kay nanay, kahit pahanapin niya ako, hindi ko siya kikilalanin. Sofia! Sofia! Bakit ka gising? Stella, Stella, kumusta ang pakiramdam mo? Masakit ba kahit saan? Umalis ka. Sinabi kong lumabas ka. Lumabas ka. Stella, ako. Sofia! Huminahon ka. Hindi ka pa rin ganap na gumagaling. Sinabi kong lumabas ka. Lumabas ka. Ako, hindi kita kailanman tatanggapin. Stella. Ako ang may kasalanan ng lahat. Patawarin mo ako. Bigyan mo lang ako ng isang pagkakataon. Isang pagkakataon para makabawi sa'yo. Patawarin mo ako. Tatay, okay ka lang ba? Tatay, okay lang ako. Doktor, kumusta na ang tatay ko? Dr. White, ano ang nangyari kay Ginoong Sinclair? Bakit bigla siyang nagdugo? Ginang Sho, sasabihin ko na sana sa inyo noong nakaraan. Si Ginoong Sinclair. May cancer siya. Ano? Paano nangyari ito? Magagamot ba ito? Liver transplant. Sa ngayon, bukod doon, wala nang ibang paraan. Gamitin ninyo ang atay ko. Basta maliligtas ang tatay ko. Kunin ninyo ang kailangan ninyo. Stella, kumalma ka muna. Dr. White, wala na ba talagang ibang paraan? MS, York, naiintindihan ko ang nararamdaman mo, pero ang atay mo ay hindi tugma kay Ginoong Sinclair. Kaya, hindi posible ang transplant. Paano nangyari ito? Bakit ito nangyayari? Stella, Ginang Sho, sigurado ka ba? Talaga dito? Sigurado ako. Ito ang utang ko sa kanya. At ang utang ko sa anak ko. Baka sa ganitong paraan lang. Mapapatawad ako ni Stella. Dr. White, malala, wala na ang pasyente. Ano? Palem. Anak ko. Sofia. Anak kong babae. Sa buhay na ito, wala akong napatunayan. Ang pinakamalaking ipinagmamalaki ko ay ang pagkakaroon mo bilang anak ko. Pero, wala akong kwenta. Hindi ako magaling magsalita. Ang kaya ko lang gawin ay maglinis. At magpulot ng basura. Dahil sa akin. Mula pagkabata ay hinamak ka na.
Laging binubuli. Sofia, pasensya na. Kasalanan ko na hindi kita naprotektahan. May sakit ako. Dati. Laging kong iniisip kung paano ka mabubuhay. Kung wala ako. Kaya, hindi ko nagawang sabihin sa'yo. Pero ngayon, okay na. Nahanap mo na ang tunay mong pamilya. Kahit na, may mga nangyaring, hindi magandang pagkakaintindihan. Sa huli, mas makapal ang dugo kaysa tubig. Ay pangako mo sa akin. Patawarin mo sila. Sofia, anak ko. Aalis na ako ngayon. Ngayong wala na akong magpoprotekta sa'yo. Kailangan mong maging matatag. Maging masaya ka. Ako ay magiging isang bituin, Stella, na magbabantay sa iyo mula sa langit. Ay pangako mo sa akin. Maging masaya ka. Tatay. Tatay, nasaan ka? Huwag kang gumawa ng kalokohan. Palem. Tatay, kailangan mong maging okay. Maging okay ka sana. Huwag kang mag-alala, Stella. Pangako ko, magiging okay siya. Kumusta ang tatay ko? Kumusta siya? Doktor, kumusta siya? Huwag kayong mag-alala, ligtas na si Ginoong Sinclair. Gayunpaman, Binibini. May isang bagay na kailangan kong ipakita sa iyo. Ginang Sho, nagdesisyon ka na ba? Ang paglipat ng atay ay napakadelikado para sa iyo bilang donor. Oo. Utang ko ito kay Ginoong Sinclair. At kay Stella. Kung hindi ako makalagpas sa operasyon, dapat mong gawin ang lahat para iligtas si Ginoong Sinclair. Pagkatapos, sabihin mo kay Stella na humihingi ako ng paumanhin. At na mahal ko siya. Nanay, kumusta ang pakiramdam ninyong dalawa? Sofia. Anong ginagawa mo dyan na nakatayo? Nanay. Nanay.